Sa kahariang may mga batas, sa gitna ng kaguluhan at katiwalian, may mga taong handang lumaban para sa kapayapaan at katarungan. Sa movie na ito ay saksihan natin ang isang makapigil hiningang laban sa bilangguan, kung saan ang dalawang magkatunggaling gang ay maghaharap sa gitna ng init ng pagkakaalitan at ambisyon. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga boses ng katwiran at kabutihan na naglalakas loob upang wakasan ang kaguluhan at ipaglaban ang tama. Sa umpisa pa lamang ng movie ay makikita na kaagad ang isang maaksyong labanan sa pagitan ng dalawang mapanganib na gang sa bilangguan. Dahil matindi ang nagaganap na kaguluhan, ay napilitan ang mga gwardiya na gumamit ng water cannon. Ang warden ng bilangguan na si Park Mo-young ay nais pagbatiin ang dalawang gang upang maibalik ang katahimikan ng bilangguan at magiging daan sa kanyang pagka-promote. Samantala ang chief guard na si Lee Ye-myung ay nais ring tulungan ang kanilang warden sa hangarin nito. Nais kausapin ni Lee Ye-myung ang leader ng dalawang gang upang matigil na ang hindi magandang reputasyon ng bilangguan. Samantala ang boss ng isang gang na si Lee Jong-hon ay balak ng patayin ng boss rin ng kalabanggang na si Kim Dae-ho upang tuluyan niyang makontrol ang lahat ng preso. Buti na lamang at nakaalerto ang mga gwardiya, dahilan upang makuha ng mga ito ang patalim na gagamitin sana ni Kim Dae-ho. Mula noon ay palaging may nakabantay sa kilos ng dalawang leader ng gang at binibigyan rin ng mga pribilehiyo kumpara sa ibang preso upang manatiling kalmado ang dalawa. Kinagabihan ay abala sa paggamit ng illegal na droga ang mga preso dala ng mga drug dealers na nakakapasok sa loob. Sumunod na araw ay sinabi ng warden kay Lee Ye-myung na kailangan nilang maghanda sa pagdating ng isang mafia leader sa kanilang kulungan. Nabahala si Lee Ye-myung na magdulot ito ng mas malaking kaguluhan, ngunit para sa warden, ay pagkakataon nila ito upang matigil ang kaguluhan na dulot ng dalawang gang dahil magkakaroon ng mas malakas na grupo. Samantala hinamon ni Lee Jong-hun si Kim Dae-ho dahil alam nitong may binabalak itong hindi maganda. Hindi nagdalawang isip si Kim Dae-ho na pumalag sa paghamon ni Lee Jong-hun na naging dahilan ng pagkakaroon ng riot. Nang humupa ang tensyon sa dalawang gang ay pinatawag muli ang mga ito upang pagbatiin. Sumunod na araw ay dumating na ang leader ng mafia, at ito ay si Lee Tae-sik na nagdulot ng malaking takot sa mga preso. Hindi na bahala si Lee Jong-hon at pinagtawanan nito si Lee Tae-sik dahilan upang atakihin ito ng mafia leader. Napatulog nito si Lee Jong-hon kaya't lalong natakot ang mga preso kay Lee Tae-sik at inilagay ito sa espesyal na selda. Pinatawag ng warden si Lee Tae-sik at humingi ito ng tulong upang maibalik ang kapayapaan sa bilangguan, kapalit nito ang pribilehiyong maging malaya sa anumang kanyang gagawin. Sa pagtatanong-tanong naman ni Kim Dae-ho, ay napag-alaman nitong mataas nga ang reputasyon ni Lee Tae-sik. Dati itong security guard ngunit nadawit sa kaguluhan ng dalawang gang dahil sa pagtulong nito sa isang babaeng muntik na ring madamay. Subalit hindi natakot si Lee Tae-sik sa mga ito, dahil ito pala ay nagtataglay ng pambihirang lakas pagdating sa martial arts. Ang nakaharap nito ay umabot sa 100 gangster, ngunit nagawa pa rin niyang manalo. Dito na nagsimula ang pagkilala ng mga gangster kay Lee Tae-sik hanggang sa siya na ang maging top mafia boss ng South Korea. Sumunod na araw sa paglabas ni Lee Tae-sik ay nagbigay ng paggalang ang mga preso kabilang si Kim Dae-ho at Lee Jong-hon dahil ayaw ng mga itong makaaway ang mafia leader. Dahil sa kasunduan sa warden ay sinubukang pagbatiin ni Lee Tae-sik ang dalawang gang kaya't agad na humingi ng tawad si Kim Dae-ho at Lee Jong-hon sa isa't isa. Mula noon ay nagkaroon ng kapayapaan sa loob ng bilangguan, bagay na ikinatuwa ng warden. Itinuring na ring tila ordinaryong bilanggo si Lee Tae-sik at lumipat na ito sa seldang kasama ng mga preso. Dahil sa kapayapaang naganap sa bilangguan, ay napromote na si Park Mo-young at ginawa pang modelo ang kanyang pamamalakad. Makaraan ng ilang araw ay dumating ang bagong warden na si Jo Pyong-ho at pinaliwanag ni Lee Ye-myung kung paano nila nakuha ang ganong kapayapaan sa bilangguan. Binigyang papuri ni Lee Ye-myung ang nagawa ni Lee Tae-sik, ngunit hindi ito nagustuhan ni Jo Pyong-ho at ayaw niyang umasa sa mafia leader upang mapanatili ang kapayapaan. Pagkatapos ay pinagpapalo ng bagong warden si Lee Ye-myung gamit ang golf. Dahil sa utos ni Jo Pyong-ho ay naging malupit si Lee Ye-myung sa mga bilanggo at inutusan niyang pumila ang mga ito. Isang tauhan ni Kim Dae-ho ang hindi agad sumunod at walang ano-ano'y pinagpapalo ito ni Lee Ye-myung. Agad napansin ni Kim Dae-ho at Lee Jong-hon na may hindi magandang nangyayari sa kanilang chief guard. Nanatili ang kapayapaan subalit ito ngayon ang dahilan ay takot na nagmumula sa namamalakad. Inutusan rin ni Jo Pyong-ho si Lee Ye-myung na ihiwalay ng kulungan ang mga leader ng gang upang hindi manggulo ang mga ito.
Pinahaluhog rin ni Jo Pyong-ho ang bawat selda kung saan ay nakakuha sila ng mga sigarilyo at mga droga. Lalong humigpit ang patakaran na maging sa kanilang paliligo ay 30 segundo na lamang sila sa tubig at ang kanilang pagkain ay kinukulang na rin. Binisita ni Jo Pyong-ho ang mga espesyal na selda at ikinagulat ni Lee Tae-sik nang makita ang bagong warden. Naalala ni Lee Tae-sik ang nakaraan kung saan ay ilang mga kabataan ang nagpa-party. Dito ay sinubukan ng lalaking si Jo Jang-ho na painumin ng alak na may droga ang babaeng si Horan. Alam ng babae ang balak ni Jo Jang-ho kaya tumanggi ito dahilan upang saktan nito si Horan. Agad na tumawag ng guwardiya ang mga kasama ng babae at nagkataong pagmamay-ari ng mafia ni Lee Tae-sik ang karaok na iyon. Tiningnan ni Lee Tae-sik ang kaguluhan at sinubukan niyang pakalmahin si Jo Jang-ho. Ngunit nagmatigas si Jo Jang-ho at tinakot pa nito si Lee Tae-sik ng basag na bote. Susugod sana si Jo Jang-ho ngunit nadulas ito at tumama ang bote sa kanyang sarili na agad nitong ikinamatay. Dito ay malalamang si Jo Hang-ho ay anak ni Jo Pyong-ho at dahil sa lugar ni Lee Tae-sik ito nangyari ay nahatulan siya ng 5 taong pagkakakulong. Hindi pumayag si Jo Pyong-ho na 5 taon lamang makukulong si Lee Tae-sik kaya't gagawa ito ng paraan upang mabulok siya sa bilangguan. Kagagawan rin ni Jo Pyong-ho ang pagpapalipat kay Lee Tae-sik sa kulungan kung saan ay malilipat siyang warden. Inutusan ng warden ang mga gwardiya na itali si Lee Tae-sik at pinabugbog siya nito. Nakokonsensya na rin si Lee Yem-yong sa pinapagawa ng bagong warden subalit ayaw rin niyang mawalan ng trabaho. Iniutos rin ni Jo Pyong-ho na ibalik sa kanyang selda si Lee Jong-hon at Kim Dae-ho upang ibalik ang mainit na tensyon sa kulungan. Pinagbintangan rin nilang si Lee Tae-sik ang nagdadala ng mga ilegal na droga sa kulungan na lalong magpapahaba ng kanyang sentensya. Isang araw ay bumisita ang asawa ni Lee Tae-sik na si Horan subalit sa opisina ito ng warden pinadiretso. Nagsinungaling si Jo Pyong-ho at sinabing mabuting bilanggo si Lee Tae-sik at sasamahan ang babae sa kwarto nito. Inakala ng babae na mabuting tao ang kanyang kausap at ininom pa nito ang ibinigay sa kanya na mayroong droga. Nang makatulog na ang babae ay sinamantala ng warden ang pagkakataon at pinagsamantalahan ang babae. Pinatawag si Lee Tae-sik at labis itong nagalit nang makita ang kalagayan ng kanyang asawa. Subalit wala siyang nagawa dahil nakaposas ang kanyang kamay at pinatulog siya sa utos ng warden. Makaraan ng ilang araw ay pinatawag ni Jo Pyong-ho si Lee Jong-hon at inutusang magsagawa na kaguluhang papatay kay Lee Tae-sik. Kapag nagawa niya ito ay papalayain na ni Jo Pyong-ho si Lee Jong-hon. Pumayag si Lee Jong-hon na noon ay desperado ng makalaya upang makita ang may sakit nitong ina. Sumunod na araw ay sinubukang tumakas ni Lee Tae-sik sa tulong ng ilang mga preso na hindi sang-ayon sa mga ginagawa ng warden. Nakipagkita si Lee Tae-sik kay Kim Dae-ho na noon ay nagnanais ng patayin si Jo Pyong-ho. Pinigilan si Kim Dae-ho ng kanyang mga tauhan dahil mas lalong hinigpitan ang seguridad mula ng ipamalita na mabibigyan ng parol si Lee Jong-hon. Nang malaman ito ay nagduda si Lee Tae-sik at napagtanto niyang may binabalak ang warden. Hiningi ni Lee Tae-sik ang tulong ni Kim Dae-ho na magsagawa ng kaguluhan upang mabaling roon ang atensyon ng mga gwardya. Nakita ni Lee Yem-yong na tumatakas si Lee Tae-sik subalit hindi siya nito pinigilan dahil mapapahamak ito sa loob. Nagpanggap si Lee Yem-yong na nagmamadali at ibinalita kay Jo Pyong-ho ang pagtakas ni Lee Tae-sik. Ngunit dito ay malalamang sinadya ng warden ang pangyayaring ito at palalayain niya si Lee Jong-hon upang patayin nito sa labas si Lee Tae-sik. Pinakalma ng warden si Lee Yem-yong at inutusang maghanda na lamang sa pagdating ng Minister of Justice na magsasagawa ng inspeksyon. Pinatawag ni Lee Yem-yong ang mga gwardya upang makapaghanda sila sa nalalapit na inspeksyon. Samantala sa labas ay sinubukang hanapin ni Lee Tae-sik ang kanyang asawa at nahanap niya ang ilang tauhan ni Lee Jong-hon. Nilabanan niya ang mga ito upang paaminin kung nasaan ang kanyang asawa. Dumating naman ang Minister of Justice kasama ang ilang journalist at sinalubong ang mga ito ni Jo Pyong-ho. Nang mahanap kung saan dinala ng mga tauhan ni Lee Jong-hon ang asawa ni Lee Tae-sik ay nabugbog lamang siya dahil maraming kalaban. Napatumba niya ang mga gangster at maging si Lee Jong-hon ay walang nagawa. Subalit sinaksak siya ni Lee Jong-hon buti na lamang at nagawa niyang tumakas kasama ang kanyang asawa. Inutusan niya ang kanyang asawa na magsumbong sa mga pulis habang haharapin niya ang natitirang mga tauhan ni Lee Jong-hon. Agad na tumakas ang babae at muli namang kinompronta ni Lee Tae-sik si Lee Jong-hon. Naglaban ng dalawa at nagawa niyang sugatan si Lee Jong-hon bago pa sila tuluyang maubusan ng lakas.
Dito ay inamin ni Lee Jong-hon na kagagawa ni Jo Pyong-ho ang lahat at tumawag na rin ito ng reporter upang maibunyag ang bulok na pamamalakad ng warden. Sinabi rin ni Lee Tae-sik ang lahat niyang dinanas sa kamay ng warden na lalong magdidiin dito. Masayang nakikipagkwentuhan si Jo Pyong-ho sa Minister of Justice nang biglang dumating ang mga reporter na nais malaman ang tungkol sa pagtakas ni Lee Tae-sik. Hindi makasagot si Jo Pyong-ho sa mga aligasyong ito, lalo na sa mga peking ebidensya na ginamit niya upang ipakulong si Lee Tae-sik. Pinalabas ni Lee Jae-myung ang mga reporter, ngunit nagduda na ang Minister of Justice, kaya't hiningi nito ang mga video sa CCTV ng kulungan. Sa cellphone ni Jo Pyong-ho ay nakita ang mga larawan ng asawa ni Lee Tae-sik, kaya't agad itong ipinahuli. Tumungo naman sa kulungan si Lee Tae-sik at Lee Jong-hon na agad binigyan ng atensyong medikal. Sa pagkawala ni Jo Pyong-ho ay bumalik ang kapayapaan sa bilangguan at si Lee Jae-myung na ang bagong warden. Sa pamumuno ni Lee Tae-sik sa kapwa mga bilanggo ay naging maganda ang kanilang relasyon sa bawat isa.